Inay Miggy Vlog! Hello mga nakshis! Happy Sunday! Nakita nyo nga sa nakaraang video ko noon na minake-over ko yung aming dish cabinet. Pero sa totoo lang, hindi ko talaga siya natapos. Ang nalagyan ko lang ng wallpaper noon is yung dalawang side niya tsaka yung likuran niya. Kasi nga, ginamit ko siyang pang-partition ng sala at ng kusina namin. At habang tumatagal nga, naaalibadbara na talaga ako doon sa pinakaharapan. Kaya nga tinamad ako noon na tapusin siya kasi nga yung pintuan ng aming dish cabinet is hindi na clear yung transparent niya na pinto. Actually, sinubukan ko na nga yun kasi kung mawawala yung mga bakas-bakas dun sa may pintuan niya. Kaso nga lang, lalo lang din siyang lumabo nung ginamitan ko siya ng Scotch Brite. Tapos nagkaroon pa siya ng mga gas-gas-gas-gas, lalo siyang pumangit. So, kaya tinamad ako nun gawin yung pinakaharapang part niya. Pinag-iisipan ko talaga nun kung i-dispose ko na ba siya para bumili na lang kami ng panibago. Kaso nga lang, out of budget pa ako para bumili ng bagong dish cabinet. Tsaka, syempre, may mga plano kami na kapag nagawa na yung kusina namin is lalagyan na lang namin ng mga designated cabinets yung mga gamit namin sa kusina. Kaya sayang lang kung bibili pa uli kami ng panibagong dish cabinet. Naisipan ko na lang siyang gawa ng paraan. Total, may mga natira pa naman akong white na wallpaper. So, yun yung naisip kong isolusyon para dito sa aming dish cabinet. Inuna ko nang i-makeover yung mga drawer niya kasi meron yung mga details. So, medyo mahirap siyang gawin kasi meron siyang mga paumbok-umbok na kailangan siyang puliduhin. So, ginamitan ko lang ng heat gun yung wallpaper kasi medyo makapal siya. Kung ididikit mo siya sa may mga details na surface, hindi talaga siya magpa-flat. And since PVC type yung wallpaper ko na white, magfa-follow yung yung shape niya kapag ginamitan siya ng heat gun. So, since first time kong gumamit ng heat gun sa kakabitan ko ng wallpaper, medyo nagkaroon talaga ako ng struggle dito. Naku, talagang uminit yung ulo ko. As you can see, parang nagkaroon ako ng mga damages habang nilalagyan ko ng wallpaper yung area na mayroong maraming details. Pero, syempre, hindi tayo papatalo dyan sa details ng nilalagyan natin ng wallpaper. Di ba nga, may motto ang nanay nyo? Kapag ayaw, maraming idadahilan. Pero pagka gusto, syempre, marami tayong paraan. So, nagawan ko ng solusyon yung mga area na nagkaroon ng pangit na gawa or yung area na parang na-deform at napunit yung pinaka-wallpaper ko. Para-paraan na lang talaga para gumanda siya uli. Maganda rin talaga kapag meron kang heat gun. Buti na lang nakakita ako nito dito sa TikTok. Kaya kung gusto nyo rin mga mamshis, mga nakshis, nandyan lang yan sa may yellow basket ko kung interesado kayo. Lalo na dun sa mga kagaya kong mami na mahilig maglagay ng mga wallpaper sa bahay-bahay nila. Napaka-helpful ng meron tayong heat gun. Kaya check nyo na lang dyan sa yellow basket ko ha kapag gusto nyo. Sa mga oras na yan, naliligayahan ako kasi gumanda na uli yung pinaka-drawer niya. So far, ayan na yung itsura niya. At ginawa ko na yung mga handle niya. Tinanggal ko siya kasi mga nakatornilyo lang naman yung handle.
Nilagyan ko siya ng accent na wood style para cute naman siyang tignan. Tuwang-tuwa talaga ako dito sa heat gun na ginagamit ko kasi napo-form niya talaga yung surface na nilalagyan ko. Tapos ayan, sa mga punto na yan, dahil nga wala na akong maisip na solusyon dun sa pinaka transparent niya na cabinet or na pinto, ginawa ko, binalutan ko na lang siya ng yung natira kong wallpaper na ginamit ko sa rep namin. So far, nagagandahan naman ako sa itsura niya at waiting na akong matapos ko itong buong dish cabinet namin. Na-excite na nga ako sa mga punto na yan na matapos ko yung project na to. Excite na akong makita kung ano yung kakalabasan niya. Nakakatuwa pa kasi makaka-adapt siya dun sa team na ginagawa ko ngayon dito sa bahay namin, which is yung team puti at team kahoy. Tapos nai-imagine ko pa sa kanya yung mga nagte-trending na mga organizer na nakikita ko dito sa platform na to. Sa loob-loob ko, kaya ko palang gawin. At hindi ko na kailangang bumili ng bagong dish cabinet. Sa mga punto na yan, ayan, kinakabit ko na ngayon or ginagawan ko na ng korte yung pinakapaglalagyan ng handle. Pinubutasan ko na siya based dun sa shape nung pinakapaglalagyan ng handle. Tapos, para hindi rin masira or maano yung pagkaka-form niya, yan ginagamitan ko siya ng heat gun para kapag nilagay ko yung pinaka-handle, is mako-cover niya yung color white na wallpaper na nilagay ko. Sa mga punto na yan, patapos na ako dyan. Yung pinaka ibabang drawer na lang talaga yung lalagyan ko. Kaya mga nakshi, kung umabot kayo hanggang dito, maraming salamat. Ito ang ating dish cabinet before and after. Inay Miggy Vlog. See you on my next vid. Paalam!